Hi guys, good morning. Kumusta po ang lahat? Dalawang araw po tayo nawala sa social media or sa YouTube channel. For today's video guys, ayan, nandito po tayo sa likod. Update muna tayo sa ating panahon. Hindi naman po maulan pero makulimlim. Mula kahapon hindi umulan pero ganito po yung panahon. Madilim po yung kalangitan na medyo meron pong kaunting pag-ambon. Sa ngayon naman, nandito po tayo sa likod. Shout out pala sa mga nagchat-chat sa akin na ba't wala po akong upload. Dalawang araw wala po akong upload. Kasi wala naman po akong maisip na magiging content. So, ayun nga. Nandito tayo sa likod. Nagkakapi tayo. With Duday nandyan po sa duyan. Kagigising lang po niya ngayon. Alas 9 na po yung oras. Tapos tayo naman po katatapos lang po maglaba. Tinapos ko muna yung unang routine ko bago po ako mag-umpisa ng pag-vlog. At saka pagkakapi ko pa lang. Nag-umpisa po tayong maglaba is mga alas 6. Siyempre, may sinalang, labahan, nag-asikaso naman po tayo sa mga bata. Kahapon pa sana ako maglalaba pero medyo umulan kahapon ng mga tanghali. So, si Dian lang muna yung pinapaglaba ko. Ngayon naman si Dian nandun sa loob kasi may online class po siya. Online class po sila ngayon. Na ang akala ko naman po yung panahon namin ngayon is walang klase dahil kaninang mga medyo maaga-aga pa na alas 5 malakas yung hangin. Yung mga mga hinangir ko sa loob ko lang naman hinangir. Inililipad ko guys. Ilinilipad. Kaya yung kumot ni Krisling kasi manipis, inaano ko sa parang itinali ko sa sampayan. Yung si Duday kasi nandun siya sa loob, nagdododo. Wala na daw kunya mulayan. Tinawag ko kasi kanina pa siya papaalam sa akin na magpupunta dito siya sa doyan. Sabi ko, huwag kasi maputik pero hindi naman po maputik ngayon. Tas umaambon. So ngayon kasi nagkakape po ako, naisipan ko po dito muna sa likod magtambay. At saka pinatay ko muna yung sounds ni Papa Bix. Kasi hindi tayo makapag-umpisa sa pag-vlog kung naunahan po tayo ni Papa Bix magpa-sound. So, nagpa-sound siya kanina habang siya nagwawashing ng motor. Dalawang motor ni Jing. Kasi yung ginagamit ni Jing na motor is hindi pa pinapatid doon sa Compostela dahil parang napanood ko sa vlog niya na sa March 2 aalis na naman po siya papuntang Binayawan. 15 days po sila doon. At medyo naman po magwa 1 week na maulan dito sa amin. So wala tayong problema ngayon sa tubig dahil may stock na po tayo na tubig sa ating deep well. Opo. Tatanong muna isulit. At saka si Duday, uwi na po siya bukas. Tuloy na po yung uwi ni Duday. Kasi yung mama niya nag-i-emote. hindi pa pinapauwi si Duday. Uwi na daw si Duday. Uwi ka na Duday bukas? Uwi na daw siya. Tinatanong ko si Duday, iiwanan mo na ako? Sabi niya, uwi daw siya pero babalik pa. Agoy. Ang akala siguro ni Duday yung pamasahe lang, tag 15.
Tapos, pumasok naman po sila Ronald ngayon. Tapos yung ano nila, yung trabaho nila, medyo malayo na dito sa amin. Katmon pa naman, pero nandun na sa Bakhaw. Unahan pa doon daw sa bahay ni Ate Cha na ngayon basta yung ano pinagawa ni Ate Cha na nandoon sa may Bakhaw na yung kitang-kita po yung ano yung dagat. Doon po banda yung trabaho nila Ronald ngayon. Kasi pag natatapos yung project nila kung saan sila na lugar, inaano naman po sila sa ibang lugar. Kasi yung humahawak naman po sa kanila is taga Carmen po. So, ayan, dito lang muna kami ni Duday sa likod. Di pa naman malakas yung ano yung ulan, umaambon lang. Sorry po sa mga nagchat-chat po sa akin na hindi ko po nare-reply kasi busy po ako. Nabibisi po ako dito sa ano sa bahay. Uubos muna akong biskwit. Uubos niya akong biskwit. Wala na akong ipapares ano. Wala na akong ipapares sa kape ko. Nubos na ni Duday. Wala pa yung papa mo. Uuwi na po yung Duday natin. Uuwi na siya bukas. May biyahe bukas naman ng series. Humingi po ako ng ano ng schedule. Ayad. Ako ito nag-ayad. Tatanong si Duday kung sino daw nag-ayos ng duyan. Nilipat ko sana sa loob yung duyan. Wala pong makabitan doon sa loob at saka magsisikip. Kaya dito lang siya sa labas. Minsan lang po tayo dito nakakatambay. Paghapon naman si ano yung para tambay dito si Sia at silang dalawa. Kahit madilim na is nandito pa rin sila. Kahit malamok. Wala naman po akong matibay na kakabitan doon sa loob kaya nandyan yan sa labas. Dalawa yan sila na duyan, yung isa nakatago lang. Ako nadi ganino. Ha? Nadi. Naman. Ganino, mawala ako nadi. Oh! Walay nga ni. Tapos na naman ako. Walay na ni. Okay? Hindi ko pa pinapaliguan kasi malamig yung hangin kahit ako hindi pa ako naligo. Pero tapos na po ako maglaba. So, hindi ko lang drinin po yung sinabon ko sa washing machine dahil pag naligo na kami ni Duday, iano ko po yung hinubad namin para wala na naman po tayong labahan. Pero hindi po ibig sabihin na wala pa rin tayong labahan dahil Merkulis ngayon, bihisan ng mga estudyante. Si Sansan naman, walang klase ngayon dahil kagabi, GS nila. Hindi ko po na-videohan yung suot ni Sansan. Ganda ng ano ni Sansan suot kasi parang ano po tayo kahapon. Lutang, hindi po tayo makapag vlog kasi marami tayo pong iniisip. Hindi po tayo makapag-concentrate. Ang nababasa ko po sa cellphone ko, yung mga sinsya na po sa mga subscriber ko dyan or viewers or followers na nag-chat sa akin na hindi ko po na reply kasi wala po akong may isasagot sa inyo.
So, ayan. Kumusta po kayo? Nandito na po ako. Mag-vlog na tayo. Nabisi lang po. Meron lang pong importanteng inasikaso natin. Hindi naman po tayo pwedeng mag-video-video doon kung saan po ako nagpupunta dahil maulan nga. Dalawa-dalawa na po yung dala kong payong kahapon. Pero ngayon, hindi naman mula tanghali pag ulan, mga parang tumigil mga alas 4, hindi naman umulan, hindi na umulan hanggang ngayon. Pero ayan, yung panahon namin is makulimlim nga, tapos malamig, tapos medyo umambon-ambon. So naglaba lang po tayo dahil mahangin. Nakakatulong din naman yung hangin, nakakapatuyo ng nilabhan, lalo na kung nakadryer. Pero kung hindi nakadryer na ganito po yung panahon, tapos maulan, agoy, yung mga mga nilabhan ko, di mabuti po yung amoy kahit nakadawni. Nag-aagaw po yung nag-aagaw yung dawni sa yung bango ba niya, nag-aagaw sa hindi natuyo, at saka yung dawni parang masama yung niya, bango. Ang katubig. Tito diyan. Tito diyan, mainom dali. Tito diyan. Mainom ka. Whoops. Sina? Mainom daw siyang tubig kasi siya yung kumain ng biskwit ko. Oras naman po ngayon, ayan, alas 9:55. Malapit na pong mag alas 10. Yun, pagtungtong ang alas 10, hintayin na naman natin po yung pag alas 10:45 dahil magpupunta sa eskwelahan, sunduin si Sia, gahatin ng pagkain ni Chrislyn. So si Papa Bits na lang po yung pinapapunta ko doon. Kasi pag kasama pa ako, kasama pa si Duday, nakakagastos tayo ng marami. Nakakagastos tayo, babili ng ice cream. So, ngayon yung iniisip ko naman, yung sa Sunday pala ako, binignit, pero simpleng binignit lang dahil bali 3 halo lang, saging at saka kamote. Sobra lang po yun sa sa linutuan namin na saging, nilagang saging, tapos yung sobra din sa kamuti na inorder ko. So yun, sa noong linggo, wala kaming ulam, walang maisip na uulamin. So yun, naisip kong lutuin na lang, binignit, simpleng binignit, na yung isang kaldero po na maghapon po yan na binabalik-balikan ng mga bata. Tapos yun, ulam na kasi bagay lang po sa kanin na nabahaw, na nilagyan ko naman po na binignit na parang lugaw na, kasi marami pong tapioca ang nilagay. Tapos kahapon naman dinilibera na naman po tayo ng kamote. Bali 3 kilo. So yun, iniisip ko naman ngayon na lutuin din. Tapos magpapabili na lang po tayo kay Papa Bits ng ginamos na naman, kasi yun po yung masarap na Paris. Tapos Madam, ha? Lagi kay natapos naman kong maglaba, Madam. Ingon man ni Duday, adto ta kuno sa duyan. Tanawa. Mauli na ya buwas.
Si Dudang. Uwi na si Dudang bukas. Si Madam yung kausap ko kasi klaro lang po ako dito niya sa likod. Yan, nagsampay kasi siya ng tawil. Badak. Kung ato tita diba ato Yan po yung panahon namin dito. kumita ako Oh, medyo walang tubig yung namin daanan, pero ingat-ingat lang kasi magi-slide. Si Ronald kahapon nag-slide po siya. Doon banda doon kasi doon sa may tapat nila Madam Rose. Kasi matubig, parang nahanap niya kung saan po siya aapak. So, yung nangyari, nag-slide po siya. Nakita ni Duday at saka ni Sia. Tinawanan nila si Tito. Ha? tubig mo. Anong suot ade? Wari ito surat bida. Una ato. Ang tubig yung papaya ko. Oh, yung papalami mo ang tubig. Oh. Kaya wala man ito dida surat. Imo dito din pala. Ngain, ano nakasurat ito dida waray man. Oh. Yan, medyo lumiliwanag na. Pero pag kakamaya-maya dumidilim kasi yung yung ulap malakas, mabilis yung takbo. Pero alam ko sa bukid ngayon, portion sa may bukid, sa bukid talaga Badak. inuulan. Papa, inulog ako. Yung kakaptan niya Susa. Kahapon pala si Duday nahulog doon sa tulugan, doon sa kwarto ni Tito Jing niya. Kasi matagal matulog si Duday, nauna pong natulog yung papa niya banda doon sa dingding. Yung papa niya, si Duday banda dito na. Agoy, pagka kinaumagahan daw, sabi ni Ronald, nandyan na sa baba si Duday. Tulog. Nahulog. Sabi ko, buti hindi na yung ulo. Pero, sabi, pag nahulog daw kuno na tulog, walang problema. Iwan ko basta, yun lang. Dati-dati din sa lola-lolo ko, pag nahulog daw na tulog, walang kaso. Ang lang nun, kung ang ulo po yung nauna. Kasi, simento, tiles, wala naman. Si Duday nga, hindi niya alam na nahulog siya. Yun, pag nakauwi na si Duday, mamimiss natin din po siya. Kasi siya, maingay po siya talaga na bata dito sa bahay. Nahiga na ako, mga alas 11. Naririnig ko pa yung ingay ni Duday, sila ni Sia. Kasi nagbabahay-bahayan pa. Tawa naman ng tawa. At lumaki na si Duday dito din. Namimiss na kasi namamiss na po siya ng mama niya. Maga pa tayo kanina nakapaglaba dahil bumangon tayo ng maaga kasi di na ako nakabalik sa pagtulog mula nung tumawag si Sansan, mag-alas 12 na. Amaga naman po akong nakatulog, tapos bandalas 12 tumawag si Sansan dahil nagpapasundo. Yun, hindi na po ako nakabalik sa pagtulog.
nisip ko, sabi ko, babangon po ako ng maga, maliligo kasi maglalaba. Ang ano lang po, parang maano sa ulo. Parang nahihilo, nakakahilo, tas yung mata ko parang mahapdi nang dahil po sa kulang ka sa tulog. So yun, inuna ko na lang maglaba. Tas ginising ko yung dalawa. Tas yung mga trabahante, ginising ko. Tas yun, habang pinapakain ko sila Kreslin, Sia, nagsalang po ako ng mga labahin natin. Tapos ito si Duday naman, bumangon. Sabi ko, balik ka pa pagtulog kasi maaga pa. Kasi parang naalimpungatan siguro siya na wala na po siyang katabi. Yan, hindi pa yan nakapagsuklay. Si Dudang. Maya na tayo manuklay dang pag matapos na pagligo. Pero yung buko hindi ko naman yan sinusuklay. Sige, sayaw. Sumasayaw si Duday. Kevin. Sige. Ano ito? Ginagaya pala niya dito. Oh. Yan. Mahilig sa TikTok si Dudang, mahilig. Ayan. Relax muna tayo dahil natapos na po yung unang routine natin, yung paglaba. Tapos nandun naman po yung mga tupiin natin. Yan naman po yung susunod na tupagin. Pero mamaya na, nandun lang muna sa tindahan. Yan, medyo na naman nagkulimlim guys. Nagkulimlim na naman. So kahapon, namili po tayo ng paninda natin. Ayun, katapos ng mag-display ko, parang sumakit yung likod ko. Tapos parang nahihilo ako. Kasi kulang tayo talaga sa tulog. Iwan ko. Yung tulog natin is parang manok. Pag nakaidlip tapos nagigising. Kagabi nga, mga alas 9 siguro nakatulog na po tayo. Tapos yun, tumawag si Sansan mga alas 12. Hindi na po ako nakatulog ulit. Pag nagigising po ako, mahirap na po akong makabalik sa pagtulog. Binabantayan ko na lang po yung pag-alarm ng cellphone ko, mga alas 4:30. Tapos, pag 4:45, bumabangon na po ako dahil magsasaing. Tapos, medyo madilim pa naman. Tapos, lalong-lalo na ngayon, malamig yung panahon. Bumalik tayo sa paghiga. Tapos, babangon na naman pagka alas 6. Yan, parang nakakaano sa ulo. Yung ginagawa ko na lang, naglilinis na po ako sa loob. Binubuksan ko na yung pintuan. Bubuksan na natin yung tindahan natin. Kasi yung unang customer natin po dito is si Madam Rose. Minsan nga, siya po yung nakakapagbukas ng tindahan natin. Siya po yung nag-ano ng trapal. Nagtutupi. Kasi siya po yung unang-unang bumibili. Kagabi nga, nagsara na po tayo mga alas 8. Akala ko wala na pong bibili. Bumili si Madam. Tapos, kasama niya si Dandan. Nahulog yung pera nila. Hindi naman nila makita kasi madilim at saka maputik. So, yun, sabi ni Madam, bukas na lang daw niya hahanapin yung pera. 10 pesos lang naman.
So, kaninang umaga, siya lang din po yung nakakita ng 10 pesos niya na nahulog. Kasi siya naman po yung nauuna pong bumibili. Dahil si Madam din maga din po yan gumigising. Pareho lang po yung ano namin yan. Kulang na lang po si Madam na mag-vlog din. I-vlog din po kung ano po yung routine niya sa loob ng bahay nila. Para halos pareho lang kami. Nakikita lang po kami ni Madam pag lumalabas po ako, tas bumibili po siya. Pero nang mag-uusap po kami ng matagal, hindi po kami nakakapag-usap. Hindi po kami nakakapag-marites. Minsan siya nag-chat-chat kung anong yung may kailangan niya, sinachat po sa akin. Tapos ako naman nagre-reply. Para po kaming mga timang nandito lang nag-chat-chat-chat pa. Kahit si ano dito sa likod, si Chandria. Chat-chat lang po kami. Hindi po kami lumalabas na magchichika-chika, magharap-harapan. Sa cellphone lang po kami nagkakausap. Sabi ko naman para po tayong malayo yung bahay natin, na sa cellphone pa rin tayo na nag-uusap. Kasi wala namang time na parang mga pitbahay ba. Lalong-lalo na po ako mayroong tindahan. So, anong mangyayari? Isasara natin yung tindahan. Pupunta lang po tayo sa mga kapitbahay lang po tayo, makikipag-chikahan, makikipag-maritisan. Minsan yun, pag nakalabas po tayo, si Papa Beach yung naiiwan, pinapagbantay. Natatagalan na tayo. Tinatawagan naman po tayo na kung saan na. Minsan nawiwili din pag makipag-usap. Parang nailalabas po natin yung ano natin, mga saloobin. Tapos nakakatawa po tayo ng malakas sa labas. Hindi pareho dito sa bahay, seryoso lang palagi. Kasi yung iniisip mo yung yung mga routine, yun po yung iniisip mo. Pagkatapos nito, meron pang susunod. Katapos naman ng sunod, may susunod-sunod naman. Ganun. Yun lang po yun nasa isip natin. Kaysa minsan nakakalabas ka, nakikipag-usap ka, nakikipag-chikahan na, nakakatawa ka ng normal, na parang lumalabas yung tawa mo na malakas. Ganun. Parang umano yung lumuluwag yung ano natin, puso. Pag nakakatawa tayo sa labas ng malakas, naipapalabas natin. February 25 na po ngayon. Malapit na naman po matapos yung Pebrero. Magmamarso na. Parang kailan lang po natatapos pa lang yung bagong taon. Ngayon magmamarso na po. February 25. So kahapon pala is birthday ni Isra. Nanonood lang po ako sa video nila kahapon. At timing naman po na nandyan pa si Pix, hindi pa nakakalis. Iwan ko kung kailan lang alis ni Pix. Baka siguro maabutan pa ng Marso. Mabuti na lang na umuwi si Pix muna sa kanila, na hindi pa siya nakakalis. Na ano pa po yung pamilya niya, nababanding pa. Nakakapaghatid sundo pa siya sa mga mga estudyante. Tapos yun, ulan din po doon sa amin. Mas malakas po yung ulan doon. Tas halos araw-araw po yung ulan. Tapos nililindol po. Siguro nakatatlong lindol na po doon sa Leyte. Doon sa amin sa Tacloban. Dito naman parang hindi naman po namin naramdaman yung lindol. Na minsan naman pag may lindol po, parang apektado po din dito. Pero sabi nila doon, nakatatlo na daw maglindol. Yun, inuulan.
Inuulan po. Pero yung sentro ng lindol, parang Bohol yata yun. Ewan ko. Basta anuhan ko lang, nababalitaan na dito naman walang lindol, pero yun, inuulan. Yun nga, sabi ko masaya ako na umuulan dahil mayroon na akong tubig. Tiis-tiis na lang po sa daan namin na maputik. Tapos yung motor namin doon talaga pinadaan doon. Kasi pag dito lumalalim po yung pag dito dinadaan yung motor, lumalalim po yung lupa. Tapos yun, mahirap na daanan ng tao. So niisip ko nga, kaya kung paano po kami ng buhangin yung yung binibili po isang sakot 30. Siguro po lagyan lang ba ilagay lang po sa sako, hindi po parang sa waray ihuhuwad. Nasa sako lang po siya. Lagyan lang po yung apakan namin. Iwan ko kung mga ilang sako po yung mailalagay mula doon. Kasi yung bato namin, pag matagal na yung bato na linagay dyan, yung iba madulas. Kasi syempre pag apak mo, nadadala yung yung putik na ilalagay sa bato. Delikado sa mga bata. Yun po yung iniisip ko, na palagyan na lang ng sako-sako po na lupa. Kasi pag ilagay yung lupa mismo dyan sa lupa rin, pag ulan, maaanod, mawawash out lang. Sayang. Siguro, ngayon, kasi naman po yung ngayon dyan sa season ng naghuhukay po ng lupa, yung marami pong nangunguha, binibinta kasi season nga, dahil marami pong nahuhukay. Naghuhukay sila, tapos parang inaag-ag yung bato nabibili, yung lupa nabibili sa pwede pangmasa, pang ayos ng kapader, ganun. Marami pong nangunguha dyan sa sapa. Kahit babae nangunguha, binibinta 30 po yung sako. Sabi ko nga kay Papa Bits, kaya manguha tayo din ng lupa dyan sa sapa, para ilagay natin dito sa sa daanan natin, na para may apakan, na hindi po tayo madudulas, tas hindi magkakaputik yung natin, yung paa. Problema kung aalis ka palabas, malinis yung chinilas mo or sapatos or paa, pagpunta mo doon sa sa labas, maputik na. Wala ka naman wala ka naman doon mahugasan. So merong baha doon mo na lang iwinawaswas sa baha, yung tubig ba, may porosyon na may tubig, yun doon mo iwinawaswas yung paa or chinilas mo, kasi maputik talaga. Kung ako lang yung sa isip ko lang, na sako-sako lang po yung kasi pag paano po kami po yung ayos ng magpapatwi, malaking gastos, sisimintuin, malaking gastos. Hanggang lang dito sa amin dito, kasi doon naman dito lang sa kanalang yata yan siguro. Yun nga, yung lang naisip ko, yung sako-sako lang po na lupa ilalagay dyan para lang may maapakan. Okay na yun. Kasi mahirap talaga yung paglabas. Lalabas ka pa lang, iisip mo na yung mangyayari kung ano. Ayan na si Sia. Sus.
Umiyak man si Duday. Bakit? Nakaligo na din po tayo. Ang lamig ng tubig, guys. Pati si Duday, pinaliguan ko. Yan. Medyo ano naman po yung tindahan. Malaman kasi namili po ako hapon. Medyo nakaano na po tayo ng sahod natin. Nakakuha kahit papano. Kaya ayan. Nakapamili na naman po tayo ng paninda dito. Marami na naman pong uutang. So, ayan. Ano na po yung oras, guys? Alas 12:40 na po yung oras. Alas 12:40. Yan. Nakapuno agad tayo ng drum natin. Madali po tayong makapuno. Dahil nga, marami tayong stock na tubig sa ilalim. Kaya ayun. Tapos ngayon naman, nandito na tayo sa tindahan. Sabi ko nga kanina, yung tupiin po natin. Tapos, iniba ko na po yung mga damit na sinuot ni Duday para po madala. Tutupi na naman po tayo, guys. Yan lang naman po yung ano natin sa araw-araw routine. Yan, dito muna natin ilagay yung ano. Meron pong nagtatao po, akala nila na bumibili. Kumukuha pala ng bayad ng isda kahapon. Kasi wala pa nga tayong pambayad. Hindi po natin nabayaran kahapon. Sabi ko wala pa akong pambayad, tay. Pinapautang naman po ako ng isda. Kaya yun, nagkakaulam po kami. Marami na naman po tayong tupiin. Tapos na nga pala kaming kumain ng mga bata. Yung hindi pa si Adrian at saka si Sansan. Si Dian nag-ano pa. Online class pa siya. So yung ulam nila is hotdog. Ako naman po kamuti. Kamuti po yung ulam ko. Yung kamuti matamis. Bagay lang po sa bahaw. Gusto ko lang naman yung ulamin. May lutuin pa naman kami na isda dito sa ref. Hindi lang po ako nagluto para pagka mamayang gabi meron po kaming ulam. Hindi naman po inubos ni Ronald kahapon yung 2 kilong isda po na nabili ko. Nag-ano po siya kagabi, nag-iskabitsi. Yun. Ubos ka agad kasi iskabitsi. Hindi na naanuhan si Sansan na terhan kasi hinati lang naman po yung pagluto. Ano naman po kami na kakain si GS nila gabi, maraming pagkain. Pero alam ko pag ganyang okasyon, hindi ka talaga makakakain ng mabuti. Kaya ayun, pag uwi niya kagabi alas 12 ng gabi, nagluto po siya ng itlog. Kumain siya. Hindi na po natirhan ng ulam. Kasi pag alis niya, alam niya na nag-iskabit si Tito Ronald niya. Kami naman po, kampante naman po kami, nakakain siya ng yung pala, iniisip po niya yung ulam namin dito kagabi. Ihuli naman po akong kumain. So, bali yung natira. Kasi tamban yung yung iskabitsi. Masarap yun. 4 na piraso po yung natira. Ako yung huli pong kumain. Yun, lubos ko kasi 4. Tapos nagtatanong si Sia, Mama Dax, meron pa daw ulam. Ha? Bakit sino pang kakain? Si Kuya daw nagtatanong. Jesus, inubos ko. Kasi 4 lang naman yun na piraso. Kasi yun, sabi ko, magluto na lang siya mamaya ng itlog pagdating.
yun nga, nagluto na lang po siya ng itlog. Tapos ngayon naman, yun, nagluto siya ng isang pansit canton. Tapos may tag-isa silang hotdog ni Bian, yung jumbo, cheese hotdog. Tapos yung pinares niya sa sa kamuti at saging. Makain na. Masarap naman yung lang pagkain na ganyan, simpleng pagkain. Masarap kainin. Ako nga tinawanan ako ni Sia dahil yung ulam ko kamuti. Si Papa Bit, syempre pritong manok yung sa kanya. Siya ang busbusin. Ako kahit anong ulam, kahit anong ulamin ko, fight ako. Makain nga ako na kanin lang, walang ulam. Kumakain nga ng walang kinakain. Yun pa, na merong kakainin. Huwag magmaarte. Kung anong nandyan, kumain. Natatawa nga ako kay Duday. Nagluluto ako ng kamote. Siyempre na amo niya. Sabi niya, "Banax, ano sura?" Naalala ko tuloy yung kay Gisadal na sinasabi niyang, "Ma, anong ulam?" Huwag ganon, huwag tanong anong ulam. Magtrabaho din. Kilos-kilos din para ka makabili ng ulam. Hindi yung palaging, "Ma, anong ulam?" Yun nga, pagdating din ni Sia, sabi din niya sa akin, "Mama Dax, anong sura?" Hindi naman niya alam na bumili si Papa Bits ng hotdog para sa kanila. Pinabili ko ng hotdog. Yung kay naman, Chrislyn ulam, yun, hotdog din at saka meatballs. Pinabili ko na lang doon. Di alam ni Sia na yung ulam nila dala-dala na ni Papa Bits. May expression po yan na sinasabing, "Ma, anong ulam?" Natatawa na lang po ako. Lahat sila. "Ma, anong ulam? Mama Dax, anong ulam?" Ay, nako. Bukas walang klase sila Chrislyn dahil nabasa ko na ngayon sa chat. Walang klase dahil may importanteng lakad yung teacher. Timing lang yun. Uwi si Duday bukas umaga sila sasakay. Mga 6:30 dapat nandun na sila sa labas para maghintay ng series ng bus. Saktong-sakto lang yan. Walang klase si Chrislyn at si Sia, paabsinin ko lang muna dahil half day lang naman po siya. Paabsinin ko lang muna para makahatid po kami sa labas kay Duday bukas. Sana hindi umulan at okay yung biyahe. Kasi malapit-lapit na rin pong matapos yung klase. Tsaka na po, mag-Holy Week. Medyo makakaano na po tayo, makakapagpahinga-pahinga na walang klase. Pero ganun pa rin yun. Kasi mas yung nandito lang.
Mas nakakapagod. Yan, makulimlim pa rin yung panahon guys. Kanina, abang naliligo po ako, timing lang po yung pagdating ni Papa Bits. Galing pag sundo kay siya, umulan. Pero tumigil din. Dali lang. Tapos ayan, madilim yung paligid. Kasi nga, malaki ang uulanin. Pag dire-diretso yung trabaho ko guys, sumasakit talaga yung likod ko. Tapos pag gabi, pinakikiramdaman ko yung yung kirot ng likod ko. Tapos nagpaano po ako kagabi kay Chrislyn naman ng Epicacin. Yan, kunti na lang po yung Epicacin oil ko. Yan na lang po. Linagay ko dito para i-spray lang. Kasi pag ginaganon-ganon lang, maraming natatapon. Medyo kumalma. Yan, pero para pag sa araw na trabaho na tayo, trabaho ng trabaho, sumasakit yung likod ko. Parang may kakano sa mukha ko, yung buhok. Huwag ko, hindi naman umaano yung binigay ng doktor na medisina, hindi na umiipekto. Parang hindi tumitigil yung kirot. Mabuti pa yung nagpapano lang pa ako kay Chrislyn, nagpapahilot paggabi bago matulog, medyo kumakalma. Yun nga, hindi naman po season ngayon ng avocado. Naghahanap talaga ako ng avocado kasi yung buto ng avocado gagawin ko pong panghaplas na nilalagyan po ng Epicacin. Hindi pa po ako nakakahanap ng avocado. Nung naman po nung pista naman po dito sa Katmon na merong nagtitinda ng mga prutas, yun talaga yung hindi ko nakita, yung avocado. Pero yung Indian Mango napakarami. Yun nga, sabi kong hindi pa season ng avocado. Kahit doon sa Danau, naghanap po ako, hindi po ako nakakita ng avocado. Para try ko talaga kung ano talagang epekto sa sa buto ng avocado na ginagawang panghaplas. Kasi yan din po yung basta nakita ko yan na nandun siya sa Amerika, Pilipino din. Sabi niya kahit anong gamot yung iniinom niya, sakit sa likod, hindi rin tumipigil, hindi rin epektibo. Lalo na yung sa ngayon daw na panahon, yung sa panahon ng malamig doon sa Amerika, yun po yung ginawa niya. Gumawa po siya ng panghaplas ng avocado. Yun, medyo epektibo naman daw, nawala yung yung sakit ng likod niya. Ako kahit ano-ano na lang po yung ginagamit kong panghaplas po sa likod ko. Makalma naman po siya, yun lang. Talagang marami tayong gawain. Siyempre, yun. Umaatake po siya. Tayo pa kaya yung hindi sakitan ng katawan na marami tayong ginagawa. Yung hindi nga kumikilos. Maraming sakit yung dumadating. Hindi naman imposible na manakit yung katawan natin dahil yun nga, tayo sa trabaho. Buti nga hindi na ako ng tubig, naghahakot. Mas sumasakit yung likod ko pag naghahakot tayo ng tubig.
masakit talaga yung likod ko. Parang nabibinat yung yung likod ko pag na ng balde, ng timba, nagbubuhat. So, ayan, matatapos na din po tayong magtupi. Ginayaw-yawan lang po. Yung hindi ko pa na na routine yung mag-live pa sa Popo. Magla-live pa ngayon ako sa Popo para po makakuha tayo ng points. Para makadagdag tayo sa points natin na makaka-cash out naman po tayo. Saan na ba yun?